Halos 17 taon nang tinitiis ni alias Tess ang umaalingasaw na amoy sa Barangay Sanitary Camp, Baguio City. Nagmumula raw ito sa Balili River na nasa likod lang ng kanilang bahay. Lalo na pag unang buhok ng ulan, umaalingasaw yung amoy niya. Kagaya nung nakaraan, may napansin kami ng tapon ng basura, yan sa likod. Until now, meron pa naman. So, sana, bigay aware po sila. Dagdag pa niya, ilang mga individual na rin ang kanyang nasaksihang nagtatapon ng maruruming tubig sa ilog. Isa lang siya sa daan-daang residenteng ilang taon nang tinitiis ang masangsang na amoy. Kaya naman ang probinsya ng Benguet, kahit makailang clean-up drive, halos wala pa rin ipinagbago sa kalidad ng tubig sa ilog. Kas lang ang forever sa nga quarterly nga dati clean up drive kas la isulat niya. Kas la awan lata ti waste lata. Ada nga ada, di ba? Hindi nag-clean up drive kami na minsan. Allah, ti assignment ming area di kit jay KM3 makita di ba ba yellowish something yellow ganon. Kasi ngay, kan oray do hangal lang nga Balili da dumakit oray jay Agno River. Kaya naman ang probinsya ng Benguet matagal nang ipinapanawagan sa Baguio City na aksyonan ito. Ito'y dahil sa karamihan sa mga dumi sa ilog ay nanggagaling sa lungsod. Mayroon itong haba na 23.8 kilometers at umaabot ito sa ilang bayan sa La Union hanggang sa dumiretso ito sa Bawang La Union. Pero sa paglobo pa ng populasyon sa lungsod, nananatiling hamon ang polusyon. Isa sa mga nakikitang solusyon dito ay ang rehabilitasyon at pagpapalawak ng sewage treatment plant o STP ng lungsod sa North Sanitary Camp. Sa ngayon kasi 5% lang na wastewater ang kayang saluhin ng STP. Dito 8,600 cubic meters o 14% lang ang kayang iproseso ng sewage treatment plant. Kaya ang ending, malaking volume pa rin ng maruming tubig ang napupunta sa Balili River. Hindi pa kasama dyan ang 3 pang ilog sa lungsod. Noong nakaraang taon, sumulat ang Environment and Management Bureau sa lungsod na maaari nilang patawan ng multang 72 million pesos kada taon ang pamahalang lungsod kung magpapatuloy ang pagdumi sa Balili River alinsunod sa Clean Water Act. Kung isasama pa ang Galiano, Buwad at ang Balanga, aabot na sa 288 million pesos kada taon ang posibleng kaharaping multa ng Baguio City. We will be penalized. For Balili alone, 72 million yan every year. Kung na-penalize tayo dyan. For one river lang. Paano pa yung isang river? Dahil nga, tinulugan. Ngayon, problema tayo ngayon. Diba? Saan tayo kukuha ng pondo? Yan, hirap na hirap ako naghahanap ng pondo ngayon para dyan. Dapat lang nga implement na jay penalty ta. Gusto mo man nagnati proseso dahil public consultations, series of IEC, gastos ti munisipyo dita or city to conduct public consultation, mga thousands pesos dita. And then ada pa lang di hangag tungpal, di dapat lang ma-penalize niya. Bagamat nagkasundo na ang pamahalang lungsod at Asian Development Bank o ADP noong 2019 sa pagluloan para pondohan ang rehabilitasyon ng STP, hindi umano ito inaksyonan ng sangguniang panglungsod. Matapos ang 6 na taon, binawi na ng ADP ang alok nitong $45 million o 2.6 billion pesos. Nalungkot nga ako na mismong inupuan ng council yung former head ng Committee on Sanitation, inupuan niya yan Hindi nila inaksyonan. Dapat yung loan natin sa ADB. Ang laking bagay sana yun. Back to zero talaga. Back to zero. Plain and simple language, back to zero tayo dyan. Kuminsan dahil sa utak trapo, nawawala tuloy. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang dating chairman ng Committee on Health and Sanitation, Ecology and Environmental Protection na si Councilor Betty Lourdes Tabanda, pero tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag habang nire-review pa niya kung ano ang nangyari sa planong loan ng pamahalang lungsod. Angel Arquero, RNG News.